Magandang hapon po sa inyong lahat. Oh my God! Johnny, it takes you 5. Kasi ito, may kakakahan daw na bumamot ng mga kasundan. Welcome to my YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy birthday, Mama Mary. Yan ha. Welcome back to my chapel. Welcome back to my YouTube channel. Yan po. Ang bilis po ng panahon. Noong September 8, 1999, ako po yung naordinahang pari 9:30 in the morning ni Monsignor Bishop Salvador Quezon sa San Juan, Batangas. Anim po kaming paring na-ordain during the time. Si Father Jerry Yabiabin, si Father Bigboy Banzuela, si Father Jojo Lacerna, si Father Christopher Sabili, si Father Peter Pancubila OSJ at saka po ako. Bagamat ngayon po ay 25 taon na, no? Aapat na po kami. 25 taon ay hindi po sasabihin natin mabilis, pero napakakulay ng aking 25 taon. Kung pa ako naging pari. Pero ngayon po yung 25, akin pong binabalik-balikan, ano yung mga karanasan kong hindi ko makakalimutan? Ano yung natutunan ko, no, bilang pari? Kasi sabi nga nung isang naging driver namin, hindi daw lahat ng karunungan ay makukunan mo sa classroom, kundi sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Ako po nung naging unang pari, ay ikonomo po ako sa seminary for 5 years. At hindi pa po ako pari, ako yung estudyante pa lang naging ikonomo na. At sinabi ko noon na ni isang butil ng bigas hindi ako bibili. Hihingin ko lahat. At sa loob ng 5 taon, hindi nga ako nakabili ng bigas. Lahat ay bigay. At doon po ako nakapagpagawa ng annex building na inutusan po ako. Inalokbayan ako ni Father Sanchong, magawa ka ng annex building sa Binyan. Pero doon po ako muntik na diskaril sa pagkapari. Kasi akala ko noon ay puro solicitation lang ang buhay. Gusto kong pag binigyan kasi ng obligasyon, binigyan ako ni Father Sanchong, gusto kong matapos. Pero na-realize ko na during that time ay greenhorn pa lang ako. Doon po ako muntik na nalaglag sa pagkapari. Nagising na lang ako isang araw na hindi pala po pwede. Doon natuto kong kumapal ang mukha, pero muntik din po akong nalaglag sa pagkapari. Yun po ang aking unang crisis. Tunay nga po pala yung first 5 years, doon ka pwedeng magka-problema. Kaya ako po dahil doon, inilipat, may mga changes din po, nalipat ako ng Antipolo. Kaya po ng Antipolo, 2002 hanggang 2004. At dala po ng pangailangan doon nung ako'y nasa healing ministry, doon po ako nagkaka-ideyang itayo ang God's Healing Foundation. Dahil pag may nagpapagamot po, yan pong malabo ang mata, i-pray ever mo, lilinaw ang mata niyan. Pero pag kailangan nyo talaga isalamin, babalik uli ang labo niyan. Pero yun po, bago ako pinapalipat ng San Jose. At sa San Jose, Batangas, dito ko po mas yung healing ministry. At dito rin po nabuo yung naitatag ang God's Healing Foundation, yung sinula namin sa Antipolo. Salamat sa isang kaibigang nag-asikaso, yumao na si Vice Mayor J. Perez. Matagal po ako sa San Jose, 9 years. Diyan din po sa panahong iyan na nakahilig ako sa panonood ng basketball, kaya nakilala ko sina Coach Yengyao, ang Red Bull, at iba pang mga teams. Anyway, so yun po. Pero sa akin naman, nung ako'y nasa San Jose, syempre na-promote yung devotion kay St. Joseph. Mas napalalim. At doon po at the same time, during that time, ako po napapunta ng Cagayan de Oro. Doon po ako hinubaran, no? Mas naging pari po ako noong ako napapunta ng Cagayan de Oro. In a sense na yung pamilya pong nakasama ko doon sa healing ministry, yung mga volunteers, yung matindi ang bao o poverty. No? Hindi ko makakalimutan talaga yung 10 years sa Cagayan de Oro. Doon po yung aking pagiging pari ay mas tumingkad, mas nakita ko yung pagmamahal sa mga may sakit at sa mahihirap. Kasi mas kung saan sa guot po ng Misamis Oriental, Iligan at saka Bukidnon. Doon ka nakatutulog ng 2 oras lang, 2 healing a day. Kakain ka alas 2 na ng hapon. Napakahirap, pero very fulfilling as a priest. Na siguro yun ang hindi ko na rin makakalimutan. Siguro doon ako nakapag-impok ng ginto sa langit, in a sense, no?
Yun po. Then, nung ako po level na yun, bago ako napunta ng Binyan noong 2009, balikan sa minor seminary. Doon po ako na-aksidente noong August 23, 2009. Nakala ko po kami patay na patay talaga doon, no? Ang bait ng Diyos, hindi po ako namatay. Doon ko na-experience yung magka-NGT, catheter, na dati noon, pag may nagpapapray over na catheter lang naman, gusto gabi-gabi i-pray over. Pero nung ako'y malagyan ng ganun pala kasakit, lalo na pag inugot. So, yun ang pagiging wounded healer ng 2009. Pinadama sa akin yun ng Diyos. No? At saka second life. No? Na doon din pinatunayan ng Diyos na pag hindi ka pa mamamatay, hindi ka mamamatay pag may mission ka. Sabi nga ng iba, ang masamang damo hindi agad namamatay o kaya may mission pa. Hindi ko alam kung saan ako doon. Ako ba doon sa masamang damo o doon sa may mission? Ano? Anyway, pagkatapos po noon, balik ulit ako ng San Jose. Then, ako pinapa-assign sa Green Hills. Honest, because this is my confession, na sabi ko po noon, kahit saan, huwag lang sa Green Hills. Pero noong 2013, nung mabasa ko sa email ang aking assignment, kasi ako nasa States during that time. Anyway, ay, ang nangyari doon, ano pala, natanggap ako sa Green Hills. Yun po ang pinakaaya kong assignment kasi hindi po ako marunong magaling mag-English. Na? Struggle para sa akin. Kaya nung napa-assign ako doon, gabi-gabi kahit walang misa, kinabukasan ako assignment, nagagawa ko ng homily. I spend 1 hour study period to prepare for the homily. At bago po ako mag-homily, I delivered in front the Blessed Sacrament sa tabernacle, sa chapel. So, lagi ko sabi noon, Jesus, may isa lang ma-inspired, happy na ako. Ganon kababaw ang aking hilig kay Jesus. Siguro, napa-assign ako doon na parang ma-face ko yung aking takot mag-English. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin magaling mag-English. Iniis lang na lang. Pero, yun talaga. Yun siguro yung 3 months and 17 days. Yun ang talagang everyday, ako'y naghahanda ng homily. Doon lang po ako nagsulat ng homily. Anyway, yun po yung makulay sa akin nung nasa Green Hills ako. Then, nagkaroon ng opportunity na kailangan ng pari sa Isabela, dahil nagkasakit yung naka-assign doon, namumroblema ang provincial, kaya I volunteer myself. Ayaw kong isipin na kaya ako'y nag-volunteer ay dahil ayaw ko sa Green Hills. Pero siguro nakita ko yung nai-stress si Father Noel. Halo Nasabi ko, ito na bang opportunity na makatulong ako na mas sa tingin ko mas magiging meaningful ako kasi hindi naman ako magaling mag-English talaga. Yan naman sa ating mga sarili, alam naman natin as a priest, as a person, alam mo yung iyong weakness, alam mo yung strength. Napalipat nga po ako. Na doon po sa Isabela, ito po yung pinakamahirap ko ring assignment. At doon din po tayo nakapagpatayo ng 75 housing project. Sa loob po ng almost 6 years ko sa Isabela, 2013 to 2019. Doon ko naman po nakita yung sipon sa umaga, sa hapon ay chippy, malutong na ang sipon, kulangot na. Ganun kadudumi sa mga batang yayapos sa'yo, kakarga sa'yo, tuturuan mo, papakainin mo. Doon naman po ipinakita sa akin as a priest yung mukha ni Jesus bilang punit-punit ang damit, walang makain. Yung mukha, no? Iba't ibang mukha pinakita sa akin. Doon po ang experience ko. Doon ko po naging kaibigan si Miko Moraleda na ayaw po niya magpakilala sa kanyang ginawang tulong sa akin. Pero halos lahat ng mga project ko po doon ay siyang aking katambal. Napakabait po ng kaibigan kong ito. Hindi ko lang kung mapapanood niya ang anong ito. Pero siya po yung turing ko'y kapatid. Hindi lang kaibigan, kapatid, no? Naging napaka-close ko po sa kanya. Naroon din po sina Ate Edita Reyes, yung mga nakaibigan ko sa Amerika na sumusuporta sa mga ganitong aktibidades. Marami po na naging sumuporta sa mga housing project. No? Ngayon ko lang ito ikinuwento ng ganito in a sense na salamat at nagkaroon kami ng mission doon sa Pagawitan family. Napakayamang pamilya po ng Pagawitan na sila may ginawa doong yung retreat house na kami ang caretaker. Yan po. Naging close ko rin po yung Pagawitan family. Lalo na po si Ate Sophie. Yan po. Nakasama ko rin po sila sa mission doon sa Isabela.
At yun po ibahagi na ng kahapon. No? At least doon po tayo nakapagpatayin ng Father Ading's Bakery. Sayang nga lang, nawala na yung Father Ading's Bakery. No? Minsan po sa buhay natin, yung mga ginagawa natin ay talagang pansamantala lang. Hindi panghabang buhay. Mawawala itong lahat. At yun ang tinuro sa akin yung detachment pagdating sa Isabela. No? Maiiwan mo ang lahat. No? Na i-dispose mo ang lahat. No? Pero ang mahalaga, kahit isang saglit lang, ay nagkaroon ng bakery, kung ilang taon man ito, nakapag-feeding, nakapagpabahay. Sa akin, as a priest, that's fulfillment as a priest. Kaya nga nung tanungin ako ni Father na wala ka bang plano mag-parish priest, sabi ko, wala po. Sabi niya ay ang fulfillment ng priesthood ay maging parish priest. Pero sabi ko, Father, provincial. Ang gumawa ng mabuti araw-araw, magdasal, tumulong sa mga may sakit, mahirap, yung fulfillment as a priest. Masaya akong umalis doon, napalipat ng assignment. Pagpaparis priest, dito nasubok ang aking obedience. Kasi ayaw ko pong mag-paris priest. Siguro sabi, bakit ka nagpari? Ayaw mo pala mag-paris priest. Kasi nga hindi sa akin ang ruro ng pagiging pari, ang maging paris priest. Kaya until now, vocal ko na hindi ko gusto mag-paris priest. Pero ibinigay ito ng Diyos sa akin. At ito dito nasubok sa akin noong 2019 hanggang half of now, yung vow of obedience. Dati, pinakita sa akin yung mukha ng poverty, mas na-master ko yun sa Isabela. Dito naman yung obedience, yung susunod ka, na alam kong hindi ko 40 ito eh. Mas gusto ko yung mission sa akin, mag-healing, pero dito, naging administrator ka. Na dito, titingnan mo ang lahat ng anggulo. Kaya, naka 5 years na-extend eh. Akala nga 3 years lang na-extend out of 23 parishes. Ako lang ang na-extend. Ano? Ako'y naging parish priest. First time, dito ko nung nakitang may na-discover pa pala ako sa sarili ko. Hindi lang pala ako para pang healing, hindi lang pala ako para sa pagpapakain sa mahihirap, pagsama sa mahihirap. Kaya ko rin pala maging administrator. At ang bait ng Diyos, ibibigay sa iyo yung mga taong makakatulong. No? Lagi naman ganon. Pag may ibinigay ang Diyos sa iyong responsibilidad, totoong-totoo, tinuod ka na, ibibigay niya yung mga grasya na makakatulong sa iyo. Siguro, hindi agad ako nag-parish priest. Ini-expose muna ako sa maraming bagay, nagkaroon ng maraming kaibigan, mahirap man o mayaman, karpentero man o financier, para pagdating ko pag ako'y nag-parish priest, ako'y hinog na hinog. No? Kaya nung napasin ako dito, pandemic, pero parang hindi ko naranasan ang pandemic. Siguro dahil yung mga stock friends, kaya friends are treasures, yung mga kaibigan mo, yung connection, na dito, inihanda ako ng Diyos, no? Na sa pagkakataong ito, dito pinakita ng Diyos na may mga natulungan kang tao, tutulungan ka niya sa iyong, para sa ministry mo, para sa iyong parish. Then dito rin po sa La Anunciata, ang dami, dito po kasi sa lugar na ito, sa La Anunciata para sa Victoria Homes, dito po ako nag-first profession. Dito ko po nag-receive ang gift of healing. Dito po ako una naging parish priest. Dito po ako aking golden birthday. Dito po ako nag-silver anniversary sa araw na ito. Dito ako nag-20, nag-silver. No? Ganun ba talaga kahalaga ang Victoria Homes? Ito ba ang aking house, powerhouse? Hindi ko alam. Pero marami pong magagandang event na nangyari sa aking buhay. Dito rin po ako sinubok ng maraming pagsubok sa buhay. Yun po yan, no? At dahil nga po sa pandemic, napasok ko po ang social media. Naku, pinapakamahiyain sa camera. Kaya nga nagtataka yung mga klase ko nung high school. Ano nangyari sa iyo? Dati sa picture taking, lagi ka naka-side view, nasa likod ko, ayaw ko magpakita. Pero ngayon, overexposed ka sa camera. Kahit hindi magaling sa... Ayun po eh. Sabi nga ni Adelio, ano nangyari sa iyo? Sabi ni Naming, yun ang, alam na mga klase ako mahihayin, pero dala ng pangailangan. Pag ikaw nga pala isang ama, ikaw ay isang parish priest sa isang parokyang dulo na'y sulok pa, kahit maganda pero wala nakakalam. Pinasok ko ang social media kasi
wala, mamamatay kami ng dilat. Na yung pala, no, na kung dito tinuruan ako ng yung mga gamit na patapuna ay mapapaganda mo pa, dito rin po ay gagawin mo talaga ang lahat pala pag Paris Priest ka. Kahit kakahiya. Kaya ako nagpapasalamat kay Kong TV. No? Hindi ko lang kung mapapanood niya ito dahil busy siya at napakasikat. Pero ano, dahil kay Kong, nakilala po ang aming parokya. Kaya Kong, salamat ha. Ikaw ay malaking tulong. No? Salamat din sa pagtatiwala. Salamat sa sinabi mong tama ka. Ang La Anunciata is a gem church. Isang gem, no? Isang mamahaling bato na pag na-discover nila. Na? Yun po ang natutunan ko, yung kabaitan ni Kong, bilang kahit sikat na yung pagiging humble. Siguro, yun ang isang natutunan ko sa kanya. Kasi siya celebrity. Siya great influencer. Hindi ko kagayang pasingit-singit lang. Pero yung kanyang humility at yung pagmamahal niya sa kanyang fans, hindi matatawaran. Siguro sa amin as a priest, huwag ilalaki ng ulo namin kung kami may posisyon. Kasi ang posisyon naman, that's accidental lang, mawawala rin yan. Hindi ang mananatili lagi yung ikaw ay pari, magpakailanman. Hindi ka laging Paris priest, hindi ka laging superior, pero kami ay pari forever, hanggang kamatayan. Siguro yun po ako, yung nagpapasalamat sa aking mga kapatid, sa inay, na bagamat dati ayaw nila akong pagpariin. Ako nga pala po ay Biyernes Santo pinanganak, alas 5 ng hapon, Good Friday, 1970. Walang doktor, hilot lang. Suhi pa po ako. Dahil sa pagpapanganak ng mother ko, muntik pa siyang namatay. Dahil malaking bata at suhi, no? Kaya siguro, yung mga pinagdaanan ko sa buhay, papasalamat ako sa mga aking inay, sa aking mga kapatid, sa mga naging bahagi ng buhay ko. Hindi ko man sila mabanggit lahat, no? Sa mga naging caretaker sa seminaryo, mga naging cook namin, labandera sa inyong lahat. Sa nakasama ko sa parokya, sa mga nakasama ko sa social media, no? Na tumulong sa akin. Yan sina Brother Rondic Magburo, si Brother Bekbek, si Brother Dison, yung mga ex-seminarian na nakasama sa akin. Mahilig po akong mag-ampon ng mga pinalabas o lumabas. Dahil ako po mismo ay na Force Regency. Birthday ko pa mismo. Sa mga hindi ko mabanggit lahat na sumuporta sa akin sa ministry, sa mga naging kaibigan ko sa abroad, yung mga na-pray over na gumaling, maraming salamat po. Kung wala po kayo, hindi po buo ang isang Father Nelson Sibal Osorio OSJ na nag-celebrate ngayong araw na ito ng silver anniversary. Kaya siguro, napakarami ko pong pautang. No? Yun ang aking yaman. Maraming pautang na ipanamigay, utang na lista sa tubig. Pero, maraming kwento ng buhay. So, bilang panghuli, sa aking mga nasaktan, unconsciously, unintentionally, ay patawad na lang po. Kasi kahit po kami pari, kami rin po ay tao. No? May kanya-kanyang kahinaan. Sa mga nakatulong po sa akin, maraming salamat. Sa mga makakasama ko pa sa aking paglalakbay, hindi ko po alam kung makakailan ako. Kaya lagi ko pong binibilang kung ilan ang aking misa, ilan ang aking naikasal. Ayun po ikasal. Laging iniisip ko, ito na yung huli kong misa, make the best of it. Sa mga pagkakataong ako'y hindi handa sa homily, lagi ko sabi, sorry Jesus ha, hindi magaling itong yung ito. Nahiya ako, alam nyo, as a priest, pag ako'y nag-homily at alam kong hindi ako preparado, nahiya ako kay Jesus. Pero at least ay sinasabi ko, sorry Jesus ha, babawi. Minsan sasabi ko, sa iba ko na lang bagay babawiin. Pero hindi talaga ako magaling eh. Pero yun po, marami po akong kwento. Pero sa mga kapanood po nito, sana po ay inyong i-share. Hindi lang para dumami ang views. Kundi baka may mapulot kayo sa karanasan ko as a priest. Silver anniversary. Hindi po masyadong magiging bongga ang aking silver anniversary. Pero sa akin ay everyday naman is anniversary. Mahal sabi, minsan lang daw mag-silver,
Pero sa mga makakatanggap po ng kaldero, yan, ng kawali, ng planggana, ng payong, kung ano man, aming giveaways, ay sana'y makatulong. No? Lagi po natin ipagdasal ang mga pari. Hindi po kami perfecto. May mga kahinaan po kami. Pero yung palang aming kahinaan ay ginagamit ng Diyos para kami ay piliin. Kakaiba ang Diyos, ang pamamaraan ng Diyos. Ano? Sabi niya, God's ways are not our ways. God's toes are not our toes. Minsan kasi tayo, ang gusto natin yung magaling, matalino, mahusay, malakas. Pero ba't ang Diyos kung sino mahina, kung sino hindi magaling, kanyang pinipili para gawin niyang isang kanyang alagad na tagapaglingkod. Masarap po maging pari. May hirap, pero kung ito po ang magiging daan para makasama ang Diyos sa huling, sa wakas, sa langit, kahit po magpaulit-ulit, magpapari po uli ako. Sa mga natitira ko po pong panahon para maglingkod, lagi po niya akong ipagdasal. Siyempre po, bilang pangwakas, samahan po niya akong dasalin natin ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawan mo kami sa aming mga sala, para papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulo sa tukso, aliadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa paggabay ng mahal na ina, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at yung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang at magpasawalang hanggan siya nawa. San Jose, panalangin mo kami. San Jose Marelo, panalangin mo kami. Our Lady of la Annunciata, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito pong istola kong ito po ang aking ginamit na ako'y ordinahan. Isusuot ko rin po mamayang hapon, yung pong aking ginamit na choosable nung ako'y ordinahan. Istola lang po ang ginamit ko ngayon. No? Sa mga nakasama ko po sa aking buhay, kayo po'y naging nakapagturo sa akin ng karanasan at buhay. Anyway, so salamat po sa inyong lahat. Siyempre po, lagi po sinasabing I love you 3 times a day. Salute. God bless sa mga kabataan namin, sa sumusuporta sa parokya.